the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagtarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa inang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunlog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us bow down and let us pray. God of might, giver of every good gift, put into our hearts the love of your name, so that by deepening our sense of reverence, you may nurture in us what is good, and by your watchful care, keep safe what you have nurtured. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the wise man Sirach gives a clear and simple guideline. If we are humble, we will find favor with God. A reading from the book of Sirach. My child, conduct your affairs with humility, and you will be loved more than a giver of gifts. Humble yourself the more, the greater you are, and you will find favor with God. What is too sublime for you, seek not. Into things beyond your strength, search not. The mind of a sage appreciates proverbs, and an attentive ear is the joy of the wise. Water quenches a flaming fire, and alms atone for sins. The word of the Lord. Thanks be to God. God, in your goodness, you have made a home for the poor. God, in your goodness, you have made a home for the poor. The just rejoice and exult before God. They are glad and rejoice. Sing to God.
Chant praise to his name, whose name is the Lord. God, in your goodness, you have made a home for the poor. The father of orphans and the defender of widows is God in his holy dwelling. God gives a home to the forsaken. He leads forth prisoners to prosperity. God, in your goodness, you have made a home for the poor. A bountiful rain you showered down, O God, upon your inheritance. You restored the land when it is languished. Your flocks settled in it. In your goodness, O God, you provided it for the needy. God, in your goodness, you have made a home for the poor. On the second reading, the Old Covenant was marked by terrifying epiphanies so that the Israelites were filled with fear. In the New Covenant, Jesus draws us to God with confidence and love. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, you have not approached that which could be touched in a blazing fire and gloomy darkness, and storm and a trumpet blast, and a voice speaking words, such that those who heard begged that no message be further addressed to them. No, you have approached Mount Zion, and the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and countless angels in festal gathering, and the assembly of the firstborn enrolled in heaven, and God the judge of all, and the spirits of the just made perfect, and Jesus, the mediator of a new covenant, and the sprinkled blood that speaks more eloquently than that of Abel. The word of the Lord. Thanks be to God. Says the Lord, and learn from me, for I am meek and humble of heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. On a Sabbath, Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees, and the people there were observing him carefully. He told a parable to those who had been invited, noticing how they were choosing the places of honor at the table. When you are invited by someone to a wedding banquet, do not recline at table in the place of honor. A more distinguished guest than you may have been invited by him, and the host who invited both of you may approach you and say, "Give your place to this man." And then you would proceed with embarrassment to take the lowest place. Rather, when you are invited, go and take the lowest place, so that when the host comes to you, he may say, "My friend, move up to a higher position." Then you will enjoy the esteem of your companions at the table. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Then he said to the host who invited him, "When you hold a lunch or dinner, do not invite your friends
or your brothers, or your relatives, or your wealthy neighbors, in case they may invite you back and you have repayment. Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Blessed indeed will you be because of their inability to repay you. For you will be repaid at the resurrection of the righteous. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso po na ito ay lagi naming pagpupugay. Personally, lagi kong pagpupugay na sakripisyo niya. Mabuhay po kayo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So narinig po natin sa ating Ebanghelyo, pinagmamasdan si Kristo ng mga tao, pero pinagmamasdan din niya, pinapanood din niya ang mga ito. Magko-confess po ako sa inyo. Kung minsan, pinapanood ko rin kayo. Nakita niyo po yung mga malalaking CCTV na yan sa loob ng simbahan? Matindi resolution niya. Marami yan. At yung pinakamalaking monitor niyan, nasa loob mismo ng kwarto. So habang nagbibihis ako, pinapanood ko talaga. Lalong-lalo na kapag aabutan ko pa kayo na nag-uuna-unahan sa upuan. Nakakatuwa lang kasi, Timo, excited na excited sila. Nakakatuwa. Kesa naman, napakabigat ng inyong mga pasa pagsisimba, di ba? Mas maganda na yon. Na-excited kayo sa pagsisimba. Pero mas natutuwa ako kapag namimili nga kayo ng upuan. Kasi sigurado ako, meron kayong iba-ibang dahilan. Pinakamarami ang pumipili ng upuan sa unahan. Para nga naman, focus ang atensyon. Walang masyadong distraction. May pumipili ng upuan na malapit sa aircon. Para nga naman malamig. May pumipili naman ng upuan na lihis sa aircon kasi nilalamig. May umuupo dun sa pinakagilid para nga naman wala silang katabi sa isang side. May pinipili ang upuan sa itaas para kita nila ang lahat. May pumipili ng upuan na malapit sa exit o CR para mas madaling lumabas. May mga gusto dyan sa may bandang gitna, dyan sa may pahalang na awang, para nga naman daw mas malaki yung legroom nila, para lang eroplano Samantala, may mas gusto kung minsan sa labas talaga ng simbahan, lalong-lalo na kung madaling araw at hapon, hindi naman umuulan, mas presko nga naman, fresh air nga naman, at mas maganda ang audio at ang sounds. So hindi natin minamasama ang iba-iba yung dahilan. Basta, wag lang yung dahilan ng mga pumipili ng upuan sa ating Ebanghelyong napakinggan. Dahil pumipili sila ng upuan para sila'y maparangalan. Places of honor. Don't get it wrong. Hindi naman po masama na maghangad at magkamit tayo ng karangalan. Okay yan. Dangan nga lamang dapat sa tamang paraan. At binibigyan tayo ng ating mga pagbasa ng tamang paraan. Paraan ng kababaan ng kalooban. Humility. Because let's face it. Let's admit it. Maganda man, gwapo man yung tao, marami man siyang mga material na bagay na kay mamahal, mayaman man siya, makapangyarihan man siya, sikat man siya, pag mayabang yan, ekis yan. Ayaw natin yan. Ayaw natin ang mayabang. Pwedeng pakiharapan natin sa harapan yan, pero pag talikod niya,
Pinag-uusapan na ng negatibo yan. Peking karangalan kung ganyan. Gusto natin mababang kalooban. Alam po ninyo, sa NBA, maraming mga sikat, magagaling na players mula noon hanggang ngayon. Jabbar, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Paul Pierce, Stephen Curry, Nikola Jokic. Pero, mabibilang mo sa iyong mga kamay ang sinasabi sa lahat ng mga magagaling at sikat na players, yung well-loved, most loved player. Mabibilang mo yan sa kamay. At isa dyan ay si Derrick Rose of Chicago Bulls. In fact, may mga nagsasabi at wala namang halos kumukontra. Si Derrick Rose ang mayroong almost zero haters. Imagine that. Magaling yan. Di ba ang sinasabi natin, pinupukol ang mga punong mabunga. Magaling, mabilis yan. Nagko-crossover yan. Nagdadunk yan kahit maliit yan. Ay, kagandang tingnan. Bakit? Maliit lang eh. Kaya yung hang time maganda. Binablock niya kahit mas malalaki sa kanya. Magaling mamasa yan. Between the legs, behind the back, no look pass. Ay. Clutch shooter din yan paminsan-minsan. Pag sinabing clutch shooter, talagang pag nag-shoot yung kinakailangang point para manalo yung kanilang kupunan. Ay, ganyan. Galing. Kaya nga nakapagtataka na almost zero basher or hater. Kasi mas maraming fans si Larry Bird, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James. Mas maraming fans kaya sa kanya. So po pwede talagang i-hate siya ng iba na hindi nag-idolize sa kanya kung ikukumpara siya sa idol nila, di ba? Pero hindi. Hindi nila magawang magalit, magkabayas against sa kanya. Alam niyo po, ang isa sa pinakadahilan, yung kagalingan, given na yan eh. Because Derrick Rose is a humble man. Chinek ko para sigurado kasi mga articles lang yung nababasa ko. Tinanong ko si paring AI, is Derrick Rose a humble man? Ay, ang sabi, yes indeed. Derrick Rose is well or most described by his fellow players, by the media, by the fans, as a humble man. Humble kasi, in and out the court, mabait. Mabait talaga. Ahimik lang din. Mabait kasi, kahit na mabilis eh. Kahit nakalampas siya, hindi yan sabihin sa kanyang nalampas ng kalaban, saan ka punta? Humble kasi kapag nakapag-layup ng ganon, tapos counted, may kasama pang pow. Hindi siya nagje-gesture ng too little. Hindi niya ginagawa yan. Kapag nakabagdunk siya sa isang mas malaki sa kanya, hindi niya fineflex ang muscle niya. Kapag na-block niya, yung mas malaki sa kanya, hindi siya nagje-gesture ng ganito. In fact, yung mga clutch shot niya, yung nanalo yung kuponan niya, hindi siya magbabay-bye gesture. Hindi siya mag-night-night gesture. Ayun yung reaksyon niya, oh. Ganyan lang. Binubuhat na siya niyan. Nagkakagulo na ang kanyang mga kakampi niyan. Nakita niyo yung reaksyon? Ako nga makablock lang ako, tontuhan na ako. Kahit wala pa ako napupuntos nun. Yan. And of course, not to mention, marami siyang mga tinutulungan charitable institutions. Di ba?
gusto natin. Pararangalan mo talaga yan. Kaya, almost zero basher or hater yan. Well love. Kasi gusto ng tao. Sa PBA, meron din tayong ganyan. Sa mga pamilyar dito sa PBA, lalong-lalo na sa ngayong generation, sino yon? Sino? Sino? Sigurado ko. Siguradong-sigurado ko. Isa lang yung maiisip nyo. Jurmar Fajardo. Nakamakailan ay inawardan ng kanyang pang-12 lang naman. Best Player of the Conference Award. Alam po ninyo, yung sumunod sa kanya na may pinakamaraming nakuwang award na ganyan, si Daniel Defonso, 5. Siya 12. Malakas pa siya. Sikat pa siya. Oh. Isipin po ninyo, pwedeng isipin ng PBA, ng board, ng fans, ng media, ng mga players, ibigay naman natin sa iba. Puro na lang siya. Pwede yun eh. May mga nag-a-award ng ganyan. Kahit nakarapat dapat bigyan ng award yung isa, sabihin, ay siya na naman, iba naman, to encourage everyone. Pwede yun eh. Pero bakit hindi sila nangingimi na siyang bigyan ng karangalan? Bukod sa magaling, mabait, humble, hindi nagre-reklamo, hindi nangaasar. Kahit malaking tao, pwedeng masaktan o mabiro ng kung sino, kahit sino. Bago pumunta ng court yan, ayan, magdadasal muna yan. At mabait in and outside the court. Mabait. Lalong-lalo na sa magulang, sa kaniyang ina. Kaya hindi ka mangingimi na bigyan ng karangalan. Hindi magiging issue sa iyo kasi magaling na mabait eh. O di ba yan ang sinasabi na kasabihan sa Ingles? Respect is earned. It is not given. Which also means this way, na hindi tayo mabibigyan ng automatic na karangalan dahil lamang sa kapangyarihan na meron tayo, sa estado ng buhay na meron tayo, sa yaman mo, sa kagalingan mo, sa kahusayan mo, sa talino mo, sa talento mo. No, hindi matik na binibigay yan. In fact, tayo ang magbibigay ng karangalan sa mga bagay na yan kung totoong tayo kagalang-galang. Not the other way around. Hindi yung mga bagay at tao sa ating buhay ang siyang magbibigay sa atin ng karangalan. Tayo ang magbibigay ng karangalan sa mga bagay at tao na yan. Yun ang sinabi ng Professor Emeritus ng UP na si Maria Serena Diokno. Anong sabi niya? Positions do not confer honor. You bring honor to the position. May parang dagdag pa siya. Parang sinasabi niya, may mga nakaupo nga ngayon. Tinatawag nating honorable dahil sa kanilang position, your honor. Pero hindi talaga kagalang-galang. Tayo ang magbibigay ng karangalan sa mga bagay at tao sa ating buhay kung tayo tunay na magiging kagalang-galang. At ang pinakaparaan na tayo maging kagalang-galang, kababaan ng kalooban. Sapagkat kalugod-lugod sa Diyos at sa tao yan. Yung kababaan ng kalooban na sinasabi sa ating unang pagbasa, na may takot sa Diyos, sumusunod sa Diyos, natanggap ang katotohanan na ang lahat ng bagay ay hindi natin kayang gawin o hindi natin kayang malaman. Kababaan ng kalooban na sinasabi sa ating gospel reading, na unassuming, mapagkawang gawa kahit na sa mga walang maigaganti sa atin. Yung sa kabila ng mataas na kalagayan mo, pwede ka pa rin malamangan o maunahan ng ibang tao. Yung sa kabila ng magandang kalagayan mo, katatayuan mo, pwede ka pa rin maramdaman ng mga mas mababa sa iyo. Yun ang tunay na kababaan ng kalooban na makapagbibigay ng tunay na karangalan. Sapagkat tunay na karangalan, yung hindi lang ang tao ang magpaparangal, kundi lalong-lalo na ang Diyos. Kasi kapag ang Diyos ang siyang nagparangal sa atin, siya na nangakong
ang mga nagpapakababa ay aking itataas. Walang sino man ang pupwedeng makapagpabagsak na sa atin. If God decided to exalt, to raise us up, nothing and no one can hold us back. Hindi tulad ng peking karangalan. Karangalan dahil mayaman ka lang, karangalan dahil makapangyarihan ka lang, karangalan dahil magaling ka lang, karangalan dahil may itsura ka lang. Peking yan, sapagkat nakadepende lang yan sa kung ano man o kung sino pa man. Peking yan, sapagkat kung yan lang ang dahilan, ay nakaw, at tayo magyayabang, nangako ang Diyos. Ang mga nagpapakataas ay ibababa niya naman. At kapag ikaw o tayo ay binaba ng Diyos, walang sino man ang pupwede nang magpataas sa atin. Walang sino man ang pupwede nang magsalba sa atin kapag ang Diyos na ang siyang nagbaba sa atin. At darating yon, yung pagbaba ng Diyos sa mga nagmamataas sa oras na hindi nila inaasahan. Kasi kung yun ay inaasahan mo, ibababa ka ng Diyos, bababa ka na. Tutulong ka na. Magiging magalang, magiging mabait ka na. Kaya yung pagbababa ng Diyos sa mga nagpapakataas, darating yon sa oras na hindi natin inaasahan. Kaya, mararamdaman mo talaga yung paglagapak mo pag nangyayari yan. In the same way, yung pagtaas ng Diyos sa mga nagpapakumbaba, darating din sa oras na hindi mo inaasahan. Dumating yon kay Abraham, hindi niya inaasahan yon. Dumating yon kay Joseph in the Old Testament, hindi niya inaasahan yon. Naging pinakamalaking o mataas na pinuno siya, second to the highest na pinuno ng Egypt. Dumating yon kay David, pastol lang siya. Akalain mong mapapatay niya si Goliath at magiging hari siya. Dumating yung kay Maria. Yung bang all the while, kala mo walang nakapapansin sa'yo, pero nagpapakababa ka lang, ginagawa mo lang yung tama at yung duties mo, bigla kang itataas ng Diyos. Yun. Kasi hindi bigla ang pagtataas ng Diyos sa'yo. Dahil noon pa man, nakikita ka na niya at natutuwa na siya sa'yo. Ano ang sabi ng anghel kay Maria? Nalulugod ang Diyos sa'yo. Yun ang sabi sa Bible. Ang Diyos ay nalulugod sa mga mababang loob. Pag sinabing nalulugod ako sa iyo. Gustong gusto kitang tinitingnan. Yun ang ibig sabihin ng nalulugod ka. Okay? So, ibig sabihin, matagal nang tinitingnan ng Diyos ang kababaang loob ni Maria. At kuhang-kuha niya ang favor ng Diyos. Nakakatuwa ito. Napakabait, napakababang loob. Pero pag tayo'y nagpapakataas, nagpapakayabang, kuhang-kuha natin ang inis ng Diyos. Kaya kapatid, kung tayo'y nagpapakababa, parang hindi nare-recognize yung ating mga ginagawa, tuloy mo lang. Hindi mo mararamdaman, biglang ataas ka ng Diyos. Ipapakita niya ang iyong halaga sa mga taong hindi nakakakita. Ibibigay niya sa iyo ang katarungan o ang hustisya. Ipapakita niya na tama ka at mali sila. Darating yan. Basta tayo kalugdan niya. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos.
Alam kong di rin ginang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya. ginang Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ginang Diyos ang samo ko, Alam kong di rin ginang Diyos sapagkat ang anak niya. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ginang Diyos Alam ang samo. kong di rin ginang Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong maging kalugod-lugod sa iyo. Kahit na kung minsan nalalamangan ako, kung minsan nasasaktan ako, kung minsan ako ang mas may punto, kung minsan mas tama ang ginagawa ko, kung minsan nahihirapan akong intindihin yung tao, tulungan mo po ako na maging kalugod-lugod sa iyo. Yung kahit pwede kong magsalita, tatahimik mo na ako. Yung kahit na pwede na akong magalit, pero uunawa pa rin ako. Tulungan mo po ako, Panginoon, na manindigan sa kung ano ang mas tama. Hindi lang sa kung ano yung tama, kundi kung sa ano yung mas tama, mas dapat kong gawin. Tulungan mo ako. I'm willing. Hallelujah. Hallelujah. Inspire me. Guide me. Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Siya Hindi niya ay tayo muling Hindi niya tayo mababayaan. babalik sa atin. Hallelujah. 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 Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. God will exalt you. And when He decides to exalt you, to raise you up, nothing and no one can hold you back. Walang magagawa ang tao, ang kahit sino para ibagsak ka kapag tinaas ka na ng Diyos. You'll be at peace. Ano man ang sabihin nila, you'll be happy. Kahit mas umangat pa sila. At yun ang mas mahalaga. Yung kakontentuhan at kaligayahan galing sa Diyos lang. Mas magandang ikarangal ng Diyos kesa ng tao sapagkat mas tunay ito. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. The Lord Jesus declares that the one who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. Let us pray to our Heavenly Father with a spirit of humility, trust, and thanksgiving as we say, Lord, listen to our prayer. Lord, listen to our prayer. May the Church and her shepherds learn from the humility of the Virgin Mary, whom the Lord looked upon and has done great things for her, so that all ages call her blessed. We pray. Lord, listen to our prayer. May government leaders and functionaries remember that they are servants of the people and so refrain from discriminating against simple and humble citizens in assemblies and functions. We pray. Lord, listen to our prayer. May we walk together as a synodal church, promoting a culture of justice, avoiding marginalization of the poor and the weak,
and sharing our resources. We pray. Lord, listen to our prayer. May we avoid selfishness that excludes our less fortunate brothers and sisters and expects favors that come with reciprocity. We pray. Lord, listen to our prayer. May our faithful departed be repaid at the resurrection of the righteous for the welcome of the poor and the disabled. We pray. Lord, listen to our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and for our personal intentions. We pray. Lord, listen to our prayer. Almighty Father, inspire us to be generous sharers of your gifts to us so that at the end of our lives we may partake in the fullness of your kingdom. We ask this through Jesus Christ, your Son and our Lord. Amen. Amen. Offertory. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lang. Patikim ng dulot mo kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lang. Matikim ng dulot mo kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo ngayo'y inaalala, pasasalamat sa iyong dambana. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lang. Matikim ng dulot mo kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong dugo ay umagos upang linisin puso naming lipos. Pagmamahal mo ay nadarama sa pagsulyap sa bawat gunita. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lang. Patikim ng dulot mo kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong
sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo ngayon inaalala, pasasalamat sa iyong dambalan. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lahat. Patikim ng dulot mo kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Di man kami karapat dapat humarap sa dambana. Naririto kami upang pag-ibig namin ihayag. Narito ang aming alay, ang alak at tinapay, sagisag at bunga ng aming pagpapagal, handog ng bayan mong Aanaalay sa iyong palad, buhay namin pagsisikap. Huwag nawang hadlangan ang aming kakulangan. Handog namin sa iyo lamang. Kapuri-puri ka po, o naming mahal, o Diyos ng langit at sa kalupaan. Basbasan at lingapin buhay namin lang. Tinig namin ay
sang kalupaan, basbasan at lingapin buhay naming lahat. Tinig namin ay Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God's loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. May this sacred offering, O Lord, confer on us always the blessing of salvation, that what it celebrates in mystery, it may accomplish in power. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for you so loved the world that in your mercy you sent us the Redeemer to live like us in all things but sin, so that you might love in us what you loved in your Son. By His obedience we have been restored to those gifts of yours that by sinning we had lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks, as in exaltation we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which shall be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us pray for our departed loved ones. Kindly include the soul of Joyce, Ernest, Garcia, Teresita, Sister Ted, Dionga Maria Jose Relito Erickson,
Oreo Iska, Benjamin Nelly, Tessie, and all who have died in your mercy, who welcomes them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat na parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po, peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy
of the world, grant us peace. Grant us peace. Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. sa'yo. Tulungan mong maglingkod sa'yo. Hirap ay danasin ko, sapagkat tangi sa kapwa lang makikitang pag-ibig mo. At sa paglilingkod may saya sa puso ko. Landas ng pagmamahal, maging bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa ko. Turuan mong sarili ko'y ialay para sa'yo. Tulungan mong maglingkod sa'yo, hirap ay danasin ko, sapagkat tangi sa kapwa lang makikitang pag-ibig mo. At sa paglilingkod may saya sa puso ko.
sapagkat tangi sa kapwa lang makikitang pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya sa puso ko, sapagkat tangi sa kapwa lang makikitang pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya, at sa paglilingkod may saya, at sa paglilingkod may saya sa puso ko, sa puso ko, sa puso ko. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagdidigtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Pasasalamat at sa'yo'y aming sasabitin. Isang sandali ng aming buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Pasasalamat at sa'yo'y aming sasabitin, at maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Renewed by this bread from the heavenly table, we beseech you, O Lord, that being the food of charity, it may confirm our hearts and steer us to serve you in our neighbor. Through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap.
Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na birin ng lahat sila tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikinsat, sa mga tulong na binibigay po ninyo, na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba, sa mga simbahan, sa mga parokya, sa mga chapels na tinutulungan natin. Pwera pa po yung mga individuals and institutions na binibigyan po natin ng tulong sa pamamagitan po ninyo. Weekly or monthly, wala pong palya, may binibigyan po tayo. Salamat po ng marami sa inyo. Dahil wala rin palya ang pagtulong niyo. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyo. At yan po ang lagi naming dasal para sa inyo. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and our loved ones, our families, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Salamat po. Lapit po yung